Ayun, good morning. Dito ako sa San Bruno. Kasi ako ay nag-Uber ngayong umaga. And ang aking inihatid ay sa San Francisco International Airport. Medyo malayo pero okay lang kasi kota na ako. Isang biyahe pa lang. Nag-charge ako ngayon sa dito sa Tesla Supercharger kasi uuwi na after nito. Maaga pa naman and I have still a lot of time to travel. At ayun, wala naman akong oras doon sa aking full-time job, kaya okay lang din. Hahanap ako ng restroom dito kasi ihing-ihi na ako. 2 hours kasi yung biyahe namin. Nga pala yung aking pasahero, parehong Pilipino, mag-asawa. Punta sila sa Japan kasi bibisitahin daw nila yung kanilang anak doon. Nakakatuwa kasi buong biyahe namin nag-uusap kami, so hindi ako naiinip. Sana ganoon din sila, no? Hindi sila naiinip, pero shout out sa inyo. Alam ko si Ate Roxanne, hindi ko nakuha yung pangalan ni Kuya, pero taga din sila, taga Folsom din. Ayun, so yung buong biyahe namin, usap lang kami, kwentuhan about life sa Folsom, sari-sari na yung amin na pag-usapan. Kaya hindi kami nainip sa biyahe. Na-traffic lang kami dun sa may bridge, sa Bay Bridge ba yun, dun sa may toll gate. Kasi may mga stop sign doon, stop and go. Kaya ayun. So, nakakatuwa. Matagal na rin sila dito sa US. And bihira lang kasi ako makapagsakay ng Pinoy dito sa Uber. Although 1 month pa lang naman ako nag-Uber, pero so far okay naman yung experience ko sa Uber. Ayun lang, antay ko lang mag-charge ito kasi ito, pakita ko, ay nasa 56% na. Mabilis naman kasi nang tumigil ako dito 18%. Mabilis naman yung charging niya. Nandun ako sa supercharger Tesla. Antayin ko lang mag-charge and then hanap ako ng restroom. Pupunta ako siguro sa kapatid ko kasi malapit lang yung office niya dito. Doon ako makikita. Malapit nang ma-reach yung limit niya. 80% lang yung yung sinet kong maximum charge. Kasi yun ang recommended ng Tesla. Pero pwede naman siyang i-adjust ng 100%. Pero yung para daw tumagal yung buhay ng battery, 80% yung charging. Pero pwede namang 100. Yun lang ang suggestion nila. Pagka 100, kung maglo-long drive, yan. Yun ang kailang suggestion. Pero kung within the lang naman, within the city, okay na daw yung 80%. So 3% remaining. 3% na. 3 minutes remaining charge limit. Mabilis din. Then ang aking babayaran ay ito ba? Siguro na mga 25 pag natapos, $25 or 20, mga 23 siguro kasi magto 22 na eh. Yeah. Lapit na. Yun gandang umaga. Katatapos ko lang mag-almusal. Mayroon nag-request kasi na baka pwede mag-tour sa community namin dito sa neighborhood. Kay Tito Baps yan, para sa iyo to. Ayan, nandito nga sa loob ng bahay. Nagtayo na kami ng Christmas tree. Are you gonna post again? Oo, popost ko to. Ayan. Nagtayo na kami ng Christmas tree. Ito. Ayan
You subscribed to 50 people? Wala pang ano. Ito kakakabit ko lang nitong train. Wala pang battery. Hindi pa kami nakakabit ng battery nito. And sana hindi malaglag. Kasi parang sasabit sa ano eh. Sasabit sa mga dahon. Pero kailangan lang ng battery para matesting namin. Pero chinek ko naman yung ano niya, yung parang pinaka train tracks. Wala naman siguro sasabitan. Yan. Ito nga palang Christmas tree. Sa Sam's Club namin to binili. Ang alam ko 7 feet ito. Ang taas. 7.5 or 8 feet. Yan. Yan. Tapos ito, yan, sinet up na ni Mrs. yan. Ito naman sa Costco to galing. Binili namin ito sa Costco. Then, baka mamaya magsabit na kami ng mga Christmas decorations dito sa Christmas tree. And then, nanonood ako ng YouTube kanina habang kumakain. Yan, ito nga pala aking mga fina-follow sa YouTube. Yan, sina Rice. Karamihan taga Canada eh. Kakunti yung sa US. Ito, yan, si Boss Judge, tsaka si Andrea. Yan. Ito yung isa sa pinaka-paborito kong podcaster, si Tio Von. Natutuwa ako dyan eh. Tsaka syempre si Joe Rogan. Pero mas ito natatawa ko sa kanya eh. Yan, ito mga sa US yan eh. Ito ang pinakamalupit sa lahat yan. Si Tito Bops. Yan. Konti lang. Yan. Sina Dex and Chai. Yan. Guzman. Ito taga na to eh. Mountain House. Fina-follow ko rin siya. Siyempre yan si Idol Vince Leonardo. Chicago rin siya. Ito yung isa sa vlogger na nami-miss ko eh. Saan ba yan? Hello. Ito oh. Yun. Chef, sana okay ka lang. Ano? Tagal ka na hindi nag-upload. Yan. Alam ko ano eh. Buntis yung asawa niya. Kailangan magpahinga yata sa work. Pero ayan. Ito yung mga nakasubscribe ako. Yun. Pero ngayon, labas muna tayo sa labas. Dilim. Ito nga palang Tesla. Pinalagyan ko na ng tint. Meron na yung tint yung ano niya, yung likod. Alam ko to ay parang 20% yung darkness yata. Yung visibility. Pero yung unahan, bawal kasi rito sa US. Well, dito sa California na tinted yung harapan. Lalo na itong itong driver's side. Kaya ayun, siya, clear. Sa Pilipinas pwede yung yung parang blackout talaga yung tint. Pero dito sa US, mahuhuli ka pagka masyadong madilim yung tint mo. Kailangan makikita ng pulis. Ako nga pala yung nag-charge kasi kararating ko lang kanina din. Bumiyahe ako kanina pa airport. And ayan, ito yung charger. Charging siya ngayon. And then ito yung aking isang sasakyan. Ano pa ba? Ikot tayo. So welcome to our neighborhood. Yan. Ito bahay namin. Doon sa bandang yon, punta muna tayo doon sa model house doon.
Ayan, lakad lang tayo doon sa model house. Ang alam ko kasi wala nang for sale dito sa community. Alam ko sold out na lahat. Nung chinek ko kanina, kayo na ba yun? O kagabi pala, yung kung meron pang available dito. Ang nakita ko lang na available is yung model house. Yung model house na yung binebenta nila. Ang alam ko kasi pag ganun, pag open na sa public yung model house, I mean yung binebenta na nila yung model house, ibig sabihin sold out na yung mga lote. Kaya wala na silang pwedeng ibenta kundi yung model house. So ito yung model house. Yan. So yeah, kita nyo yung model house ay sold na. And then ang alam ko, itong model house na to, ito yung for sale. Ito yung model na kagaya ng sa bahay namin. Yan. I-ano ko sa i-flash ko sa screen kung magkano to. Yan. Plan to 2,160 square feet. Ang alam ko ito ay nasa 825,000 itong model na to. Pero i-flash ko sa screen para makita niyo kung magkano. Okay? And then so balik na tayo doon sa kabila. Yeah. So lakad tayo pabalik. So yun ang bahay namin nandun. Maliit lang tong community. Siguro nasa less than 50 houses lang itong community namin. Pero yung sa taas, maraming bahay doon, maraming community. Ito, kagagawa lang. Sold na rin siya. Pero hindi ko lang kung kailan lilipat. Yan o. Lakad na rin tayo sa community para makita nyo. Meron ditong trail. Alam ko bike trail to, tsaka jogging trail papunta dun sa may school. So yun yung school ni Nene. Ito iba ng developer niyan. Then kami nga pala ay malapit sa creek. Yan. This is the creek. Hanggang dun. Mula dun. Tuloy malayo pa to eh. Mula dun pa. Hanggang dun sa dulo. Yan. And then paikot lang yung Oakwood community. Ito yung entrance niya. Mapapansin nyo, yun ang model house. Sa kanan. Entrance. And then paikot lang doon. Yan. Itong nasa kanan ko, ito yung mga under construction pa. Pero lahat sila sold na. Yan o. May mga address na rin sila. Naantay na lang matapos. So yan, itsura to ng garahe pagka unfinished pa. Hindi ko lang kung pwedeng pumasok eh. Tingnan natin. Baka tayo mamura. Pasukin natin itong ginagawa. Yan o. Madumi pa. Dahil pang gawain. So ilang ko kwarto yun eh. Ito yung island. May backyard sila doon. So, tapos yung pataas. Pero ginagawa pa eh. Lubas tayo. Baka tayo masita.
Ito, sold na rin. Ang alam ko, sabay-sabay silang ginawa eh. Itong nasa hilerang ito. 6 yata ito na bahay. O 5. Yeah. Sold. Sold na rin to. Alam ko, sold na lahat to eh. Yeah. Hinihingal ako. Kasi yung aming area kasi para siyang slope. Parang hills. Parang ano lang, yung hindi pantay, may pataas, pababa. Hills nga kung tawagin. Kaya pagka paahon yung daan, hindi ka pwedeng hindi hihingalin. Pero maganda yung sa exercise, syempre. Yan. Ano to eh, train tracks. Pero hindi ko alam kung may dumadaan pa. Since nung lumipat kami rito nung June, wala pa ako nakikitang train na nadaan dyan. Punta tayo. Marami rin dito naglalakad eh. Yeah. Yan, ito yung train tracks. Ito. Nung one time naglakad kami ng mga bata dito, tumigil ako dito sa gitna. Yung dalawa kong anak takot na takot kasi baka doon maipit ako ng train. Wala man nadaan. Sabi nila wag daw kong tumigil sa gitna. Hindi nila alam na ito ay hindi na ginagamit. Pero ayun, gusto ko lang ipakita sa inyo na ito yung likod namin. Meron din ditong bike trail. Yan. So ang alam ko itong trail na to, yung bike trail, abot ito sa Sacramento or do sa kung tawagin nila American River, tsaka do sa Folsom Lake. Malayo yung ano yan, yung iniikutan. And then marami pang community doon. Kita yung mga balloons na yan, yan. Sabihin may mga for sale dyan na bahay, mga model houses na pwede nyong i-check. Pwede kayong mag-walk in. Ang alam ko magre-register ka lang kayo sa online. Then pwede nyo na makita yung mga model houses. Ayan. And then ano ba ba? Halos pare-pareho lang ang style ng bahay dito. Nagkakaiba lang sa floor area. Meron kasing 3-car garage, merong 2-car, merong 4 bedrooms, may 3 beds. Yung sa amin, 4 bedrooms yon, 3 baths, 2-car garage. Yeah. And then ito na yung mga uso sa mga bagong develop na community. Dati kasi tigitigisan ng mailbox. Pero ngayon sa isang block, yan, ganito na yung style niyan. Para siguro hindi mahirapan yung postman. Kaya sa isang lugar na lang sila maglalagay ng mga letters tsaka packages. Yun. And then ano pa ba? Tayo dun sa highway. Yeah. So ang mga bahay dito nagre-range siya ng 650 to
850. Yan, mga ganun. Ganun yung bracket ng price niya. So, umikot lang tayo doon sa kabila. Yan, kita nyo doon, umikot tayo doon. Then, yun ang bahay namin. Yung may puting kotse na yan. And then, dito naman sa kabilang side na to, ano na to parang ito na yung pinakadaanan, main road. Ito yung Savannah Parkway na daan. Hinihingal pa rin ako. Hindi na ako sanay maglakad. Yan. Ang daming bahay dito. Ayan, meron pa sa taas. Kung makikita yung hanggang dun pa sa baba. And then ito yung likod ng aming bahay. Alam ko yung sa amin yung afternoon. 1, 2, 3, 4 panglima. 1, 2, 3, 4, 5 yun. Tama ba? O yeah, panglima dito mula sa kanto. Panglimang bahay. Yung kabila nga pala naming side, kabilang ito dito, ano siya, nakaplano daw siya na gawin na community park. So maglalagay dyan ng parang pinaka main park ng Folsom Ranch dito. Kaya hindi siya wala siyang developer. Hindi ko lang alam kung kailan. Siguro in 2 years time, 3 years, I don't know. Pero yun ang nasa plan. Ayan. So doon ang school ni Nene, lalakad lang kami doon. Siguro mga 5 minutes walk. Tapos yan, ito na yung pinaka main entrance namin ng neighborhood. So wala rin kaming binabayaran na HOA, which is good. And then under kami ng SMUD or Sacramento, parang ganun. Hindi siya PG&E. So mas mababa yung aming utilities na compare sa PG&E. And then pero meron din kami PG&E, pero yung PG&E namin sa gas lang, gamit namin sa pagluluto. Pero yung kuryente namin Sacramento, parang SMUD ang tawag. Mas mababa yung rate niya kaysa sa PG&E. Yun. Ito na kami. Balik na ulit tayo. Bahay namin. Ito. Gustong patanggal ni Mrs. to eh. Kasi napapangitan siya sa pole. Patay na rin siya. Kaya gusto niya pabunot. And then ayun lang. Ito yung aming neighborhood. Ayan. Yung mga Pilipino rito, parang 3 yata kami or 4 yung mga Filipino families na nakatira dito. Lahat sila ay nurse sa pagkakaalam ko ha. Parang ako lang ang hindi nurse dito. Kami lang na hindi nurse. Kaya yun lang, nasabi ko lang.